Mahirap maging isang solo parent sa Pilipinas. Kung ikaw ay single working mom, siguradong patong-patong ang mga responsibilidad mo sa sarili mo at sa iyong pamilya. Pero alam mo bang may batas na tinatawag na Expanded Solo Parents Welfare Act? Kung ikaw ay isang single mom na naghahanap ng karagdagang suporta, o kung gusto mo lang malaman ang mga benepisyo at ibang detalye ng Solo Parents Act, panoorin mo lang hanggang sa dulo ang video na ito. Pero bago ang lahat, i-click mo muna ang subscribe button at i-activate ang notification bell para laging updated ka sa aking mga bagong videos dito sa The Mothership. Simula nang maisabatas ang Republic Act No. 8972, malayo na ang narating ng tulong sa mga single moms at dads. Ito ay nagkaroon ng revision at naging bagong batas, ang Republic Act 11861, na mas kilala bilang Expanded Solo Parents Welfare Act. Layunin rin ito na mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga solo parents, sa pakikipagtulungan ng gobyerno at Department of Health o DOH, at iba pang atuwang na ahensya. Hindi lahat ng magulang ay qualified. Hindi porket isa kang single mom o dad, ay automatic na ikaw ay tinuturing na solo parent sa ilalim ng RA 11861. Ang qualified solo parents ay hindi lamang limitado sa mga byuda at walang kasal. Kasama rin dito ang mga single parents na nakipaghiwalay, annulled, legally separated, o abandoned ng kanilang partner, at kinakalinga ang bata ng mag-isa. Qualified din ang magulang na maging solo parent, kung ang asawa ay nakakulong, o nagsisilbi sa bilangguan ng higit sa 1 taon. Pwede rin kung ang asawa ay may pisikal o mental na kapansanan o kahinaan, na certified ng isang public medical practitioner. Kung ikaw ay isang babaeng nabuntis sa pamamagitan ng panggagahasa, at nagpasyang ekip ang sanggol, qualified ka rin under the Solo Parent Act. Qualified din ang siinumang miyembro ng pamilya, na nag-a-assume ng pangangalaga sa isang bata na iniwan ng mga magulang, sa pamamagitan ng de facto separation, pagkawala o kamatayan. Kung ikaw naman ay foster parent, na wastong lisensyado ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, at nag-a-assume ng pangmatagalang suporta para sa isang bata, pwede ka ring mag-apply as solo parent. Tandaan lang, ang foster parent ay maaaring kamag-anak o di kilalang tao sa bata, ngunit dapat munang maipatalaga bilang legal guardian ng Philippine courts. Ang mga asawa at miyembro rin ng pamilya ng mga overseas Filipino worker o OFW, na nasa labas ng Pilipinas ng higit sa 12 buwan ng sunod-sunod, at kabilang sa kategoryang low o semi-skilled, ay itinuturing na ring solo parents. Sa Expanded Solo Parents Welfare Act, ang solo parents na employed ng at least 6 months o 6 na buwan, ay may up to 7 days of parental leave kada taon, na bayad o with full pay. Halimbawa, kung birthday ng anak mo, kung sakaling may sakit siya, o may meeting ka sa school, pwede mo gamitin ang parental leave benefit na ito. Ang maganda sa parental leave ng Solo Parents Act, ay hindi ito kabilang sa ibang leave benefits ng employer mo, tulad ng service incentive leave, vacation o sick leave. Separate leave benefit ito para lang sa solo parents. Isa pang benepisyo para sa mga solo parents ay ang flexible work schedule. Ito ay para magkaroon kayo ng chance na mas mabalanse ang trabaho at mga tungkulin mo bilang magulang. Yun lang, mabibigyan ka lang ng flexible work schedule kung hindi issue ang oras ng pagtatrabaho. Halimbawa, kung teller ka sa isang bangko, kailangan mong sundin ang banking hours. Ito ay usually 8 to 5 o 9 to 6. Kung kahera ka naman sa isang grocery store, maaari kang mag-request ng schedule na maa-accommodate ang mga responsibilidad mo sa iyong anak. Sinisiguro ng Solo Parents Act ang proteksyon sa mga single moms and dads mula sa diskriminasyon sa workplace.
Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa kanila, sa lahat ng aspeto ng pagiging empleyado, tulad ng hiring process, promotion, benefits at iba pa. Hindi maaaring balewalain ang mga solo parents dahil lang sila ay nag-iisa. Kaya kung single mom ka, tandaan mo na nasa batas ang iyong karapatan na magkaroon ng pantay na pagkakataon sa trabaho. Hindi ka dapat mailagay sa isang disadvantaged position dahil lamang sa iyong status bilang solo parent. Bukod sa mga benefits na nakalaan para sa mga solo parents, meron ding mga government agencies na handang tumulong sa inyo. Isa dito ang DSWD, na nagbibigay ng monthly financial assistance para sa education, health, at livelihood programs para sa mga solo parents. Kung single mom ka, makakakuha ka ng discount sa mga pangangailangan ng iyong anak, tulad ng gatas ng sanggol, pagkain, diaper, gamot, at bakuna. Bukod pa rito, maaaring mag-apply ang mga single moms para sa scholarship sa mga training programs. Magiging priority ka rin sa mga abot-kayang proyektong pabahay ng gobyerno. Bilang isang single mom, nag-o-offer din ang DOH at DSWD ng libre at confidential na counseling services para makapagbigay ng advice at guidance kung overwhelmed ka na sa sitwasyon mo. Makakakuha ka ng solo parent ID mula sa pinakamalapit na DSWD office sa lugar ninyo. Kapag nakapagbigay ka na ng necessary documents, at nag-fill up ka na ng application form, e-evaluate na nila kung eligible ka sa solo parent benefits. Bukod sa application form, ito ang mga requirements kailangan mo sa solo parent application. Barangay Certificate of Residency and indicating status as solo parent. Birth certificate ng mga minor na anak, 17 years old and below. Latest income tax return o ITR mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung ikaw ay employed o self-employed. Kung ikaw ay walang trabaho, pwede kang kumuha ng Certificate of No Income mula sa BIR. Certificate of No Marriage o CENOMAR para sa mga hindi kasal. Kung ikaw naman ay kasal, pwede kang mag-submit ng isa sa mga dokumentong ito. Death certificate kung pumanaw na ang iyong asawa. Certificate of Detention o Court Order, kung nabilanggo ang iyong asawa. Declaration of Nullity or Annulment of Marriage, o Legal Separation. Medical Certificate galing sa Certified Health Professional, na hindi sapat ang mental o physical na kapasidad ng iyong asawa. Valid Government-Issued ID. 1x1 picture. Depende sa ibang local government units o LGU, maaaring humingi sila ng mga karagdagang dokumento upang matiyak ang maayos na proseso ng application. Renewal process for solo parent benefits. Renewable ang solo parent ID kada taon. Bakit? Dahil pwedeng magbago ang relationship status mo. Ang proseso ng pag-renew ng solo parent ID ay tumutulong sa mga ahensya ng gobyerno na masuri kung qualified ka pa rin sa Solo Parent Act. Kaya kung ikaw ay isang single working mom, pagsamantalahin ang Solo Parents Act. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa mula sa gobyerno, ang mga benepisyong ito ay makakatulong sa iyo at sa iyong mga anak. Sana marami kayong natutunan sa video na ito, sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Kung may tanong kayo, i-type nyo lang sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel, at i-click ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bagong akong video na ipo-post.